nag-start yung aking anxiety, yung aking panic attacks. Hello guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video, so ngayon guys, ayan, meron lang akong isi-share sa inyo na medyo nakakalungkot. Ayan. So, ano ngayon guys, init. Napakainit talaga. Simula nung nag-start ang pasukan nung Monday, so napakainit talaga. Ayan, hindi, pag umulan dito sa amin, sa gabi na. So, pag buong araw, simula umaga hanggang hapon, napakainit, ano talaga, yung lagi tayong basa dahil sa pawis. Ayan. So, gusto ko ngayon guys, i-share sa inyo dahil hindi ako nakapag-update ilang days na. So, lagi talaga akong nabibisi. Nabisi ako sa mga nakaraang linggo, nakaraang mga araw dahil ayan, marami akong iniisip. So, nag-iisip ako guys kung so yan guys, balik tayo. Meron nang bumili ng kulafo na long neck at sigarilyo at tang. Ayan. So, ayun na nga. Nasa na ba tayo sa ating topic? So, hindi ko na na-review. So, ano yung sinabi ko? So, ayan, napag-isipan namin na mag-start kami ng business sa school, dito sa elementary school, dito sa amin. So, noong 2016 at 2020, so kami ay nagtinda doon. So, malakas yung bintahan. So, ngayon, naisipan ko na magtinda ulit. So, ako lang, then so, ayan, balik na naman tayo, may bumili ng ice tubig. So, malakas ngayon guys ang ice tubig dahil sa init ng panahon. So, ayan, balik tayo guys sa topic. So, napag-isipan ko na bumalik doon at kukuha na lang ako ng isang tindera. So, kakaunti lang guys yung aking isasahod sa kanya dahil ano lang naman, half day lang. So, mag-start kami ng 6 o'clock to 1 o'clock. So, yun na nga, ginawa yung tindahan. So, nagastos kami guys, worth 15K plus yung aking nagastos sa tindahan. At marami kaming mga in-order sa TikTok para yun. So, mga kailangan doon na mga hanging strip, yung mga hook. So, yung mga dapat talaga ilagay sa tindahan pang display ng aking mga paninda. So, yun ang sabi ng aking partner. So, sinabi niya sa akin na magtinda ba ako ulit. So, sure na ba? Dahil, ano talaga, ano na, kasi may kantin na doon. May malaking kantin sa loob ng eskwelahan. So, sabi niya, baka walang mga bata na bibili. So, sabi ko, malakas tayo noon. Ayan, malakas yung aming mga ice candy, ice tubig, lahat ng mga pambaon. So may mga suki na rin kami. So nagtigil lang kami dahil nag-COVID. So nag-pandemic. Then nung balik ng pasukan, hindi na kami nagtinda dahil meron na kaming meron na kaming tindahan sa bahay noon pa, pero nag-focus talaga kami dito dahil medyo ano naman, may kita naman. So, hindi naman kami nawawala ng, ano guys, meron naman kaming kita dito sa aming tindahan sa bahay. So, ayan, balik tayo. May mga dumadaan lang guys. So, kakilala ko. Baka marinig nila na ako ay nagtatagalog. So, Bisaya kasi kami. So, ayun. Uh, nag, nawalan ako. So, ayun, nag-decide talaga ako na magtinda. So, kumuha na kami ng katulong ko doon. So, dito muna siya, 2 days. Nag-start dito sa aming tindahan. So, 2 araw. So, 300 lang naman guys yung bigay ko sa kanya per day. Then, doon sa eskwelahan, 250. So, maliit lang talaga dahil ano pa ako guys, nag-start pa lang. So, nung Lunes, nag-start na ang pasukan. So, nabisi na talaga ako, hindi na ako makapag-update. So, nagdala ako ng cellphone, nagdala ako ng stand para makapag-video, makapag-update kung malakas ba doon sa tindahan. So, hindi talaga ako nakapag-vlog or kahit video man lang dahil napakainit. So, gumawa talaga kami ng tindahan. So, papakita ko sa inyo. Ayan.
Tuhog yan na. Ana? Dakan ko, ininda dili. Ayaw rin daw. Saan na doble haw nga? Doble haw nga? Ayaw, ano natin? Hindi na mo sa pala. Ayan. Ano nga? Ha? Tingnan pa yung listing. Wani. Ang wani. Rita pa ba siya? So, ayun na nga. Yun yung aming tindahan. Maliit lang siya, pero mga 15K din ang aming nagastos. Mga nasa 15 plus. Hindi ako nagkakamali, mga 15K plus. So, kasama na doon yung labor, yung mga nagtatrabaho talaga ng aming tindahan. So, 700 yung panday, then yung labor naman is 500. So, 2.5 araw sila guys, ginawa yung tindahan. So, pabalik-balik kami dahil laging nagkulang ng mga gamit, yung mga materyales. So, lakad kami ng lakad ng aking partner kaya hindi na ako nakapag-upload ng aking mga video nung mga update ko sa aking mga paninda doon. Hindi ko talaga na-share. So, siguro i-late upload ko na lang guys yung aking mga video dahil sayang naman. So, sayang yung effort ko ng aking pagbablog, ng aking pag-update, ng aking mga pinamili. So, yun. Nag-start na noong Monday ang pasukan. So, hindi ako nakapag-video dahil napakainit talaga sa labas. Buti na lang at meron kaming nilagay na trapal. Ayun, so makikita nyo guys. Papakita ko sa inyo yung trapal. Siguro, makikita doon sa video. So, buti at meron yung trapal at yung tindahan namin, yung aming guys, yung pintuan is medyo maliit lang at yung mesa. So, dapat talaga open. So, noong nagtinda kami noon is open talaga yung mesa namin. Naka-display yung aming mga paninda, kitang-kita ng mga bata. So, ngayon is medyo maliit lang talaga at hindi masyadong kita ng mga bata. So, makikita siya pero pag dumating yung mga bata, hindi nila agad napansin yung aming tindahan. Nakaharap ako doon sa daanan, papasok doon sa gate ng eskwelahan. Pero medyo malayo-layo kasi kami. Noon, nung nagtitinda kami, paglabas ng mga bata sa gate is nandyan kami sa gilid. So ngayon, napakalayo ko talaga. Ayan. So, hindi ko talaga, wala akong time na gusto kong i-video yung mga nangyayari doon. Kung marami bang mga bata na bumibili. So, ang masasabi ko guys is napaka-tumal. Ayan, sa aking tindahan. Dahil hindi na ako kilala ng aking hindi na ako kilala ng mga bata. So, yung suki na talaga yung kanilang binibilhan. So, ako is nagtigil ng 6 na taon. Ayan, mga 5 taon mahigit akong tumigil doon. So, kami ng aking partner talaga ang nagtutulungan na magtinda doon. So, ayan, merong mga bumibili, guys. Ayan, balik tayo. So, napakainit at napakatumal. Kaya, nung nag-start nung Monday, so napakainit ng panahon. First time ko guys at hindi na ako pwedeng sa init. So, nung pag-uwi ko is talaga napakabigat ng aking pakiramdam. Parang nag-start yung aking anxiety, yung aking panic attacks. So, balik tayo. So, yan guys. Sana hindi na tayo iiyak. So, ayun, sinabihan na kasi ako na wag na lang. So, ayun, marami na kaming nagastos, marami na kaming nabili. Hindi lang yun guys, mga nasa 30 na lahat yung aking nagastos, yung mga trapal, yung mga labor, ng ng aming mga gamit doon, yung mga aking binayaran, at yung mga snack, at yung guys, marami na kaming nabili, marami na kaming na-order sa TikTok at hindi nabenta. Ayan, so ngayon is dito sa aming school, sa elementary school. So ngayon is anong tawag doon?
yung ano daw, hindi lahat yung may pasok. Ayan, so ngayong Friday is walang pasok kasi Independence Day. So ngayon, yung iba, kalahati ng mga estudyante lahat sa buong school is ano sila alternate. So may pasok ngayon, so bukas wala at sa susunod naman meron at ganon. So hindi ko alam kung ano yun. So malalayo kasi ako, wala akong masyadong balita. So hindi ko nalaman kung hindi ako pumunta sa aking ano guys, yung katabi kong tindahan. So sabi nila walang pasok ngayong Friday. So hindi ko na naisip na Independence Day pala ngayong Friday. So ayun, nung Lunes para na talaga akong hindi ako makatulog dahil naisip ko napakainit pala doon at hindi ko kaya. Ayan, at walang benta, hindi umabot ng 1K. Ayun, sa first day. So, nasa 900 lang, 800 lang ata yun. So, maraming estudyante pero hindi ako nakita. Yung tindahan ko, hindi napansin. So, marami ding mga motor na naka-park. So, ngayon, nung pangalawang araw, ayun, yung unang araw, pag-uwi, yan, masakit ng aking ulo, yung mga, ano ko, yung mga nerves is, ano talaga, dahil may, ano na ako, may, naramdaman ako noon na panic attack at saka anxiety. So, so sa isip ko is ayaw kong tumigil dahil naka-start na ako at hindi pa kami nakabawi. Marami na kaming nagastos para doon. So, paano na yung mga stock namin? So, mabibenta naman yun dito, pero meron ding mga stock namin dito sa tindahan. Kaya, ayan, magdudoble na kapag iuwi ko. So, noong Martes, pangalawang araw, so yun na, walang pasok yung iba. Kaya pala walang mga estudyante. Kaunti lang yung lumalabas, kaunti lang yung mga bata. So, yung benta ko is nasa, ano lang, hindi rin naaabot, mas nasa 500, 600 lang ata. Then, ang upa namin doon, kami ang gumagawa ng tindahan, pero yung upa sa lupa is 200 pesos at bigay ko sa aking katulong doon is 250. So, nasa 450 lahat. Then, yung ulam pa namin magdadala ako ng kanin na lang yung aking dadalhin at may mga ulam naman na benta doon. So, doon ako bibili. So, nasa 60 pesos na naman guys yung magagastos namin. Dalawa lang kami. Then, bata pa naman yung ano guys, 24 years old pa. So, hindi naman siya ano guys, matakaw. So, ngayon, nung second day, kaunti lang. So, gusto ko sanang sabihin doon sa aking unapahan na lupa na magbigay na lang ako sa kanya ng 150 kasi napakatumal talaga. Pero nahiya ako guys, kaya binigyan ko na lang siya ng 200. Then sabi ko ngayon is Wednesday, so sabi ko kanina, so pwede ko bang, ano guys, pwede bang patawad, 150 na lang kasi kaunti lang talaga yung benta ko. So pumayag naman guys, mabait naman yung ano, pero hindi ko alam kasi ano, malaki yung boses niya at para siyang strikta na matanda. Pero kilala namin siya. Doon na kasi siya nakatira. So, matagal din kaming magkakilala kasi doon kami nagtinda noong wala pang pandemic. So, ilang years din kami doon. So, akala ko kasi na nung pareha noon na malaki yung benta namin. So, may kantin na kasi sa loob. So, nagtanong ako, kapitbahay ko kasi yung, ano guys, yung trabahante, yung mga ano talaga ng kanilang kantin. So yan, balik tayo guys, merong mga bumibili. So pasensya na kayo, medyo madilim guys, hindi ko pa nilawan ang ilaw. So time check tayo. So ngayon ay 5:33 na ng hapon. So ayan, nagtinda kami kanina. So ngayon is Wednesday na. So kanina, pangatlong araw. So ganun pa rin guys, wala pa rin benta. Kaunti lang talaga. Kaya 150 lang yung binigay ko sa inupahan ko doon na lupa. So nagbigay na rin ako guys ng pang ano guys, yung sweldo ko na 3 days, Monday, Tuesday at saka Wednesday nung katulong ko doon. So sinabi ko sa kanya na last day na namin. Ayan, last day na namin. Dahil hindi ko talaga kaya yung init. Napakainit talaga. Hindi na parang nalulungkot ako na makita yung mga paninda, naiinitan.
kahit hindi naman kami nakaano sa init, pero yung ano talaga sa loob at sa labas, may trapal naman, mainit talaga, napakainit. So, mas magsasakit yung ulo ko at para akong mano sa init at na-stress ako guys dahil walang benta. Mainit pa at walang benta. So, hindi na talaga gaya noon. Dahil sa kantin, doon na guys, hindi na pinapalabas yung mga bata. So, nagtanong ako ng ano guys doon sa kantin. So, yun, meron na namang nag-cash out. So, ako lang dito guys sa tindahan dahil natutulog ang aking partner. So, hindi ko na lang siya ginising. Sabi niya, 1 hour lang siya matutulog. Pero, hindi ko na lang siya ginising. Dahil siya naman dito kanina, naghugas, naglinis kasi siya na lang dito. At yung aking anak naman is may pasok na sa school. So, ako naman is nandun sa eskwelahan. So, hindi naman masyado masakit ang aking ulo. So, kaya ko, nung Lunes lang talaga is hindi ko na kaya yung init. So, kanina, mainit. Then, buti na lang at may mga ulap na para siyang papunta na sa parang uulan, pero mawawala rin. So, ano na naman yung init, babalik na naman yung napakainit na. So, kanina naisipan ko talaga na hindi na magtinda. So, nagbigay na ako guys kanina ng upa, nagbigay rin ako sa 3 araw ng aking katulong doon. So, sinabi ko sa kanya na last day, ayan, last day na ngayon. So, bukas, pwede doon na lang siya dito sa aming tindahan. Pero sabi niya, meron siyang in-applyan, nakapag-apply siya kasi half day lang siya dito. So, meron siya in-applyan pero hindi pa siya tinawagan. So, magte-text lang daw siya kung babalik ba siya bukas. 8 o'clock yung start niya to 5 o'clock. Then, 300 lang guys yung bigay ko. Hindi naman maraming trabaho dito sa tindahan. May mga ripak-ripak na. Kami lang naman magre-repack. So, ang kanya na lang gagawin is magbibigay na lang sa customer. So, ayun. So, ilawan natin guys. Parang dumidilim na. Ayun. At, so yan guys, maliwanag na. Hindi, parang hapon na kasi, hindi ko siya inilawan. So ngayon, ayan, meron ng ilaw. So ito yung aking mata ngayon, kasi na-stress ako. Pag hindi ako agad makatulog dahil naisip na laging nasa isip ko yung mga nagastos at 3 araw pa kami. Then meron akong inutang sa do exam na freezer para doon sa para sa aming ice candy. So napakadami kong ice candy. So hindi talaga naubos kasi may kantin na doon at nagtanong ako guys sa kapitbahay namin na doon siya nagtatrabaho sa kantin, sa school. So, 8K daw yung kanilang per day nakita. So, yung benta na lahat, yung benta nila, 8K. So, nandun na talaga yung benta lahat ng mga bata. Kaya kaunti lang na may lumalabas doon. Ang ano lang namin doon, malakas, is dapat sa umaga 7 to 8. Pagdating nila, 6:30 to 8. So, doon guys, bibili ng mga pangbaon. Then, wala nang lalabas. So, sa 12 to 1 na naman. 11:30, may mga lalabas na mga kinder. So, sa 12 to 1, yung mga estudyante, so kaunti lang. Kaya, napag-isipan ko na tumigil na. Ayan. So, titingnan namin kung anong gagawin namin sa tindahan. Baka pwede yung ano sa sasakyan. So, ibebenta namin. So, ayan guys, balik tayo. Meron lang mga bumibili. So, nasabi ko talaga guys, mas maganda pa kung dito na lang ako magtinda sa amin. Mas marami pa ang mga bumibili kaysa doon. So, napakadaming bata, pero wala masyadong bumibili. Kaya doon ako guys, nawalan talaga ng pag-asa. Nawalan ng pag-asa doon na, ano guys, magbenta. So, ayan, bukas Thursday, bukas. So, sa Friday walang pasok. So, hindi na ako magbebenta muna bukas. So, ano pa kami ng aking partner kung babalik pa ba ako doon. Dahil hindi pa talaga naubos yung aming mga ice candy. Gumagawa ako ng 2 flavored at meron akong binili ng mga cola flavor. So, ayun guys, mas may bumili pa dito.
Ayan, pero hindi naman as in marami dahil kaunti lang naman yung mga kapitbahay natin. Kaya ayan, ano talaga, napakalungkot dahil hindi na pareha noon. So sinabihan na talaga ako ng kasama ko doon. So nagtitinda pa din sila. So yun talaga ang kanilang hanap buhay. So sinabihan na nila ako na iba talaga noon at ngayon. Noon is wala kasing kantin doon sa loob ng ano, meron na lahat talaga yung tinda doon sa eskwelahan. So hindi talaga ako natuto na ayan, magdesisyon ng hindi ko talaga pinag-isipan. So, ayan. Parang nalungkot lang ako. So, sabi ng aking partner na isauli daw namin itong freezer. Pero sabi ko, kaya natin yan. Yung monthly. Pero sabi niya, malaki daw ang kuryente. So, meron na kaming freezer noon, a freight freezer. Pero, binenta namin dahil malaki yung kuryente. Meron na kaming, ano kasi, itong chiller. So, ito guys, yung freezer. So, inoff na namin yung aming ref doon sa kusina. Yun ang ginamit namin ng mga ice. So, hindi ako makagawa ng ice candy kasi maliit lang. So, ito guys, yung aming freezer na kinuha sa Do Exam. So, yun lang. So, ayan, sa susunod, hindi na talaga ako magpadalos-dalos. So, yan lang guys. So, yan guys, dito ko na lang tatapusin itong aking video for today. So, sana ay nagustuhan ninyo. So, yan lang guys. Thanks for watching.